In 86, it was really a total betrayal. I've seen the conversation of my family, my father, my uncle, that what they want, what they really want is just simple. To live this country at peace, my family dreaming, all the Filipino living in comfort, their children going to school, and be a self-reliant Filipino. Nasa Hawaii si Marco. We were there that time. Okay, totoo yun. Dumating si Doy. Ano yung dad ko? Hindi na nakapagsasalita si FM. Doy, kumusta? Yun lang. Sabi ni Doy, Doc, then my father's a doctor, Pacifico Edralin Marcos. Sabi niya, Doy, eto last will ni FM. Malibing lang siya dun sa Paway. 90% ng kayamanan na acquired namin, 90% of all our family earthly good, ibibigay sa Pilipinas, basta paandarin lang ang Bataan Nuclear Power Plant. Alam mo, sabi ni Cory, I want the Filipinos suffer so they will hate Marcos. That is the very exact word of Corazon Aquino. May humanitarian na ba ang Marcos sa sarili nila? Wala. Sin lang lahat ng gumawa. Basta to, ginawa ko lahat ng humanitarian just to cleanse the family name of any crime. So, I am the sacrificial lamb. I have to do this thing to cleanse my family name of any crime. I have to do this to free my family name, Hands for Justice. I have to do this humanitarian to give my family name strength to face the country with pride. When I said, I asked Fortuna, my auntie, why me? Alam mo kung ano sabi niya? Don't worry. They are politicians. They have their names. You have the wealth. What's your problem, Francis? Si Emelda sa akin humihingi ng pera, si Bongo sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Ang pumirma ng birth certificate ko si Pacifico Edralin Marcos. Para sa mga hindi pa nakakaalam ng ang tunay niyang pagkatao, unahin natin ang kanyang ina na si Prinsesa Remedios Carino Antonio na taga Cordillera, ang prinsesa ng Cordillera, anak ni na Don Isabelo Antonio at Doña Maria Carino, na kapatid ni Mateo Carino, na itong si Mateo Carino ay chief plain ng buong Cordillera. Meron niyang tinatawag na Mateo Carino Doctrine. Nasa internet po yan. Pwede niyong i-search ang Mateo Carino Doctrine. Kaya ang mga ninuno o roots Nephilim ay sobrang yaman. Dahil halos sa kanila ang buong Cordillera. Yan ang Carino Antonio side. Puntahan naman natin ang kanyang Marcos side. Siyempre, dito naman sa father side, siyempre, si Marcos side, itong si Doña Josefa Edralin, ang mayaman na kumare at kaibigan ni Doña Maria. Doña Maria Carino, yung nanay ni Remedios. Dahil dalaga pa si Doña Josefa noon, ipinakilala ni na Doña Maria at ni Don Isabelo sa kanilang kaibigan din na si Mariano Marcos. Yon. Kaya nagkatuluyan si Mariano Marcos at saka si Doña Josefa Edralin. At sila nagkatuluyan na nga. At yun, ang nagkasundo sila
na pag-aasawahin ang mga panganay nila. Ang naging problema lang, si Pem ay malaki ang agwat nila. Nasa digmaan na si Ferdinand E. Marcos sa Bataan. Si Prinsesa Remedios ay kakapanganak pa lang, kaya mga agwat nila nasa 30 kamo na lang. Mga kulang-kulang na 30 siguro. Mga 28 years. Mga ganun. 25 to 30 years. Kamo na lang para to be safe. Ayun, medyo malaki ang agwat. Nung Speaker of the House, si Pangulong Marcos, ay itong si Remedios ay nag-aaral sa University of Baguio. Samantalang si Marcos ay Speaker of the House na. Eto na nga, nung habang nasa Speaker of the House si Marcos, nagkaroon ng beauty contest sa Maynila at naging hurado siya. Ayun, nakilala niya ngayon itong si Imelda at siya ang napangasawa niya. Yun, kaya medyo nawala sa eksena si Doña Remedios dahil nag-aaral pa lang. Siyempre bata pa yon, mga 18 years old, 17 years old, nag-aaral pa lang sa University of Baguio. Kaya naglipas ang mga panahon, siyempre medyo nasaktan na rin siguro si noong 1970, kinausap ni Don Isabelo Antonio si President Marcos na kailangan nilang tuparin ang kasunduan nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng anak. Kailangan bigyan niya ng anak si Prinsesa Remedios Antonio. At yun na nga. Pero sabi ni Don Isabelo Antonio na bigyan mo ng anak, pero gusto kong may kilalanin siyang ama. Yun. Kaya nang ibang bansa sila at doon binuo si FLN. At yun, noong 1979 at pinanganak ng 1978, mga 61 years old si Pangulong Marcos noon. At 1962 pa nga, pumunta pa sa Amerika si Juan. 1962 ba yun? Ay, 1982 pa. Noong 1982 pala, pumunta ng Amerika si Pangulong Marcos. Malakas pa. Nag-speech pa siya. At bilib na bilib si Reagan. Habang nag-i-speech si Reagan nga, nag-speech English zero na yun, ha? Talagang dialect niya English. Pero nag-speech, may binabasa. Samantalang si Pangulong Marcos, nag-i-speech na walang binabasa. On behalf of the 50 million people of the Philippines, Mrs. Marcos and I express our gratitude for your warm welcome to Washington and to the United States of America. This great and beautiful city, that is one of the few cities that was built as a capital for a great nation, is indeed, as has been written, the key
to knowing the secret of America. And this house of the American people, an American frontier that never vanishes. Your beautiful city with its grand memorials, its monuments, its walks, is indeed a city that memorializes the great achievements of your people for the past 2 centuries. But more than that, it keeps offering to the enterprising and the talented, the courageous and the strong, the rewards of effort and of initiative. At the same time, as I stand here on American soil, I realize that I stand on what may be the center of the government of the United States of America, here where, as I have often stated, the future is being born. The future is being born depending upon the man who is in the White House. And the man who is in the White House today certainly is creating a new future for our world. I come from the Philippines, a part of Asia, which has been molded along the principles, and His divine providence may grant you guidance, strengthen both your heart and hand, so that that hand may be strong on the lever of power and save our humanity. Manghang-mangha si makikita mo sa mukha ni Ronald Reagan, grabe ito. Walang binabasa. Spontaneous ang mga pag-deliver niya ng speech at ang lalalim ng mga English niya. Diyan mo makikita ang katalinuhan ni President Ferdinand Marcos. Ito na nga, nabuo na yung si 1978, nabuo na si FLM, kaya isinilang na siya, umuwi na sila 1979, yun na, pinanganak na nga. At para itago muna nila, siyempre itago muna nila na siyempre si Prinsesa Remedios walang asawa, wala naman asawa, kaya itinago muna nila, ipinatago, ipinaalaga sa katiwala o yaya, katiwala nila. Hindi natin alam kung talagang Antonio si Remedios. Remedios din ang pangalan. Si Remy ay kamag-anak nila, kaya katiwala sila, kamag-anak ng mga Antonio. Ngayon, kaya halos, di ba yung lumalabas si Antonio Mangusin, Norman Antonio Mangusin ba yun? Kaya tiwalang-tiwala sila kay Remy Antonio, yung nanay ni, yun ang biological nanay ni Pastor Jerome. Sa kanya ipinaalaga si FLM. At siyempre yung mga panahon na yon, medyo presidente si Ferdinand Marcos, kailangan nilang itago muna, hindi pwedeng sa publiko. Iyon ang naging pagkatao ni FLM. Matindi ang kanyang dugo, hindi yung sinasabi ng mga bashers na gusgusin na walang pera. Hindi po yan totoo, dahil yung Carino side halos sa kanila ang buong Cordillera. May minahan sa ginto, may minahan nandyan binubungkal ang ginto sa Cordillera. Ngayon, kaya maraming lupain
Yun na nga. At sinabi nga ni Idol na mana niya, mga lupain, yun ang binagbebenta niya para itulong sa kapuspalad nating mga kababayan. Kaya pag darating ang araw, lalabas si Idol FLM na mas matingkad pa siya. Lalo lang nilang pinapasikat si Idol. Yun ang hindi nila alam. Paglabas niya, napakabango na niyan. At malilinis na ang kanyang buong pagkatao.